Pagpalain po ng Panginoon ang kanya po mga salita. Gusto ko po sabihin sa inyo na you are part of this church. Kayo po ay kasama sa church ng ating Panginoon. At kung kayo po ay kasama sa church ng Panginoon, pwede po ba nating sabihin sa katabi natin, congrats? Congrats! Kasama ka sa church ng ating Panginoon. You belong to this church. We are the church of the Lord Jesus Christ. Pakibasa nga po ang sabi diyan. Ano pong sabi? The church will stand for eternity. Ulitin po natin, the church will stand for eternity. Sinabi ko po nung nakaraan yan sa camp, nais ko po diyan magsimula. Ang church daw po ng ating Panginoong Hesus, we are the church of the Lord Jesus Christ. Ang sabi diyan, we will stand for eternity. Ang ibig po sabihin niyan, kahit mamatay na po tayong lahat, pumanaw na po tayo dito sa mundong ito, tayo po ay magtatagpo pa rin doon sa kaharian po ng ating Panginoon. Buhay pa rin po ang church. Buo pa rin po ang church. Ang pagkakaiba lang po, yung pong mga local churches sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, makakasama na natin. Kaya ang tawag po ng Biblia doon, one church, isang kawan. Isa na lang po ang pastol doon, ang ating Panginoong Hesus. So, ganun po katindi ang church. Kaya napakasarap na makasama ka sa church kasi hindi lang pinag-uusapan dito yung buhay dito sa mundo, kahit sa pangalawang buhay. Makakatiyak ka na hindi ka mapapabilang sa mga tao na itatapon doon po sa lawa ng apoy ng impyerno. So, salamat sa Panginoon, wala tayo doon. Kaya po, amazing yung po mga CEO, yung po mga may-ari ng kumpanya, na yung kanilang mga empleyado, napaganda nila yung buhay. Makakakita kayo ng mga company, ng mga kumpanya na very successful. At sa likod po nun, yung po mga may-ari. Makikita mo po yung po mga empleyado nila, dating mahirap, dating walang sasakyan, walang bahay, walang pera sa bangko. Ngayon po, mga mayaman na po, mga milyonaryo na po. Nakakita po kami ng mga ganong CEO, nakamaya namin, nakausap namin, nakapicturan pa po namin. Amazing po yon. Pero, hanggang dito lang po yung sa lupa. Kung yung CEO hindi tumanggap sa Panginoon, namuhay siya sa idolatry, adultery, o kung ano-anong mga gawa ng laman, o maging yung kaniyang mga empleyado na naging mayaman, nagmay-ari na ng mga bahay, sasakyan. Alam mo yun, nagsiyaman na. Kung hindi sila tumanggap sa Panginoon at hindi nila naranasan yung born-again experience, yung bagong buhay, kung sila'y namuhay din sa fornication, adultery, idolatry, at kung ano-ano pang mga gawa ng laman, pagkatapos ng buhay dito sa lupa, lahat po sila sabay-sabay na mahuhulog sa impyerno at malulungkot po sila, sasabihin nila, sayang ang ganda ng buhay natin sa mundo. Nagpakasawa tayo kung ano-ano mga pinaggagawa natin, pero hindi natin napaglingkuran ng Panginoon. Kaya believe pa rin po ako sa mga CEO na katulad po ni Henry C. Sino po si Henry C? Siya po yung may-ari ng SM. Believe po ako sa kanya kasi Christian po siya, naisip niya, inilagay ng Panginoon sa puso niya na hindi lang dapat financial blessing ang ibigay ko sa aking mga empleyado, dapat ang mga empleyado ko makakilala din sa Panginoon. Kaya si Henry C. po, kahit nung panahon ng pandemic, pinapatutuon niya, bina-Bible study niya yung mga staff niya. Kasi may paniniwala tayo na, yes, bigyan mo siya ng trabaho, good yun. Yung tao na walang pangarap,
tulungan mo siyang abutin yung kanyang pangarap, good po yun. Pero dapat mas malalim. Kasi ang buhay dito, aabot lang ng 75 years, 80 years, pwede nang mamatay, 100, bihira na aabot ng 120. Paano pag namatay? Ang mga taong katulad ni Henry C., malalim po ang pag-iisip, malawak ang kanyang pag-iisip. Kaya naniniwala po tayo doon sa kanyang mga bina-Bible study na tumanggap sa Panginoon, hindi lang po sila may mansyon dito sa lupa, may mansyon din po sila sa kaharian po ng Diyos. Amen. Pero, mas matindi po yung pong mga church planters na katulad po namin. Kasi po, yung pong mga pastors na nagtatayo ng simbahan, nagbubuo ng church, sigurado po, 100%, kapag ang isang tao na kanyang tinuruan ng salita ng Diyos, nagbagong buhay, tumanggap sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, pagpapalain niya ng Diyos financially, physically, pero hindi lang po yon, bibigyan sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa kaharian po ng Diyos. Kaya po sinasabi natin, the church will stand for eternity. Kasi pwede kang magtayo ng negosyo, pero yung negosyo mo hanggang dito lang yan sa lupa. Pero ito po mga church planters po natin, nagtayo sila ng church. Yung church na itinayo niya, papasok lahat yun sa kaharian po ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon dahil kasama po tayo sa kawan ni Kristo. Sabi po ng Matthew 16:18, ano pong sabi diyan? I will build my church and the gates of hell will not overcome it. Yan po ang sabi ng Panginoon. Itatayo ko sa bato. And on this rock, I will build my church. Jesus Christ is the rock. Ang sabi ng Panginoon, itatayo ko mismo sa akin ang aking iglesia. At ito ay magtatagumpay. Ang sabi doon, and the gates of hell will not overcome it. Aatakihin ng dyablo ang church. Aatakihin po ni Satanas ang church kung ano-anong problema ang ilalagay niya, kung ano-anong mga suliranin, kung ano-anong mga pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil siya yung nagtayo ng kanyang church, magtatagumpay po ito. Pakisabi nga sa katabi mo, tagumpay tayo. Victory po tayo. Ano pagkakaiba ng church at kingdom of God? Ang kingdom of God, ito po ay tumutukoy sa government ng Diyos. Gobyerno. Kunyari, gobyerno ng Pilipinas. Well, ang church, yan po yung mga local government, tulad ng munisipyo, barangay, mga government agencies. Kaya ang church, tayo po ay extension ng kaharian po ng Diyos. Naiintindihan po natin? At ang ating Malacanang, ang palasyo ng ating Panginoon, yun sabi po ni Apostol Pablo, the third heaven. Pag sinabing third heaven, ito pong sky na nakikita nyo, the first heaven. The second heaven, the outer space, yan po yung second heaven. The third heaven, doon po yung kaharian po ng Diyos. Na kapag, ang sabi nga po sa mga patotoo na mga astronauts, kapag nandoon na sila sa outer space, may makikita silang napakalaking mansyon na nagliliwanag at gusto nilang puntahan. Sasabihin po ng boses sa kanila, hanggang dyan na lang kayo. Time will come as you receive my Son as your Lord and personal Savior, makakarating kayo doon. Makakapunta kayo dito. So yun po yung pinakapalasyo natin, yun ang pinakamalakanyang po natin, ang kaharian po ng Diyos. At tayong church, ito po ang extension ng kaharian po ng Diyos. Amen. And God is with us. And He is for us. At lagi tayong magtatagumpay sa anumang gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisabi po, there is no perfect church.
there is no perfect church because we are not yet glorified. Ang church po natin ay binubuo ng mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo. Tinanggap natin ang Panginoon at nagbagong buhay po tayo. Sino po pwedeng magsabi dito, nagbagong buhay na siya? Pakisabi nga sa katabi mo, magbago ka na. Kasi po, ang pagbabagong buhay ay identity po ito ng isang tao na kasama talaga sa church. Kapag ikaw wala pang bagong buhay, yan yung pinaka-ID mo. Sabi nga, no ID, no entry. Kung gusto mo makapasok sa kaharian po ng Diyos, ang pinaka-ID mo doon yung new life, bagong buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Verse 5. So, yung born again, hindi po religion. Born again ay bagong buhay. So, kaya ho tayo nagbabagong buhay. Kasi kahit dumadalo ka sa church, member ka ng church, pagdating sa judgment day, hindi itatanong kung sino pastor mo, hindi itatanong kung anong pangalan ng local church mo, may ID ka ipapakita doon, Panginoon, binago mo buhay ko. Ang sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Hindi mo daw makikita, hindi ka daw makapapasok hanggat wala kang bagong buhay. At ang Panginoon na nagbabago sa atin. The church is not perfect, kaya huwag kang matitisod. Huwag kang mai-stumble. Kapag may nakita kang kapatiran dito na may kasalanan na ginagawa, hindi kasalanan ng Diyos yun, hindi kasalanan ng pastor yun, choice po niya yon. At yung taong yan, sa tulong at habag ng Panginoon, babaguhin siya ng Diyos. Kaya po hindi po tama na pag may nakita kang mali sa kapatiran, dito o sa ibang church, pag may nakita kang mali, ay sasabihin mo, ay ayoko na mag-church. Eh wala nga perfect church. Hindi pa nag-glorify ito. Pag dumating si Kristo, at kinuha niya tayo as church, babaguhin niya tayo. Gagawin niya tayong perfect. Perfect po physically, perfect po spiritually, mentally, everything is perfect. Yan po yung tinatawag na rapture, ang pagbabalik ni Kristo. So hanggat di pa tayo nag-glorify, hindi pa dumadating si Kristo, nakasayad pa yung paa natin sa lupa. Sino pong nakasayad pa ang paa sa lupa? Baka lumulutang ka na, perfect ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ka pa perfect. Kaya hindi ako matitisod sa'yo. Dahil ako ay nakatingin kay Kristo. Ako po ay nalulungkot doon sa mga taong matitisurin. Yung pag may nakitang mali sa kapatiran, umaalis na. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot. Yan po yung tinatawag na taong walang pangunawa. Walang pangunawa. Hindi niya naintindihan na hindi pa perfect ang church. Hindi niya naintindihan na siya, hindi rin siya perfect. Wala po sa atin ditong perfecto. Pero tayo po ay nagsisikap na magbagong buhay at tinutulungan po tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Actually po, kapag tayo ay natisod sa isang kapatiran, naka-work sa atin ang kaaway. Nagtagumpay ang dyablo. Halimbawa, may mga tao po akong nakita, may nakita silang kahinaan sa pastor, sa asawa ng pastor, sa mga leaders, o sa mga church members. Nag-stop sila. They were being deceived by the devil.
Satan won in their lives. Nagtagumpay ang dyablo. Bakit nagtagumpay? Kasi nag-stop na sila maglingkod. Kaya sa Judgment Day, magsisisi siya, ay sayang, bakit hindi ako nagpatuloy? Sayang, bakit hindi ko in-apply yung Hebrews 12:2 na ang sabi doon, look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Ituon mo ang paningin mo kay Kristo, hindi sa tao, hindi sa sarili mo, hindi sa problema, hindi sa sitwasyon. Pakitapik nga yung katabi mo, kay Kristo lang tayo, nakatuon. Kasi He is the only one who is perfect, holy, and righteous. Amen. Minsan may mga taong umaayaw sa church. Alam mo kung bakit? Natisod siya sa sarili niya. Natisod siya sa sarili niya. Sabi niya, ayoko na mag-church. Bakit? Kasi ang dami kong kasalanan eh. Nakakahiya na kay Lord. Natisod po siya sa sarili niya. Wag kang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa Panginoon na nagpapatawad, nagpapagaling, at hindi nagbabago sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. 2 Corinthians 4:16. Ano pong sabi diyan? Napakagandang awit diyan. Ang awit ng 2 Corinthians 4:16, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Sino dito binabago ng Diyos? Taas ang kamay. Tuwing kailan ka babaguhin ng Diyos? The moment na tinanggap mo si Kristo? 2 years ago? 3 years ago? Tinanggap mo ang Panginoon? No! Ang pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa atin, pakisabi nga po ng sabay-sabay, araw-araw. Louder po, araw-araw. Binabago ako ng Diyos. Hindi ka pa perfect ngayon, pero ginagawa ng Diyos, binabago ka niya araw-araw. Yan po ang sabi ng 2 Corinthians 4:16. Sino dito pwede magsabi na hindi pa ako perfect ngayon? Pwede ba magtaas ang kamay yung mga hindi pa perfect? Yes, hindi pa po tayo perfecto. Minsan nalilate pa tayo, minsan nagkukulang pa tayo, minsan nagkakamali tayo, minsan nagkakamali tayo ng judgment, ng pangunawa. Pero, dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, nananahan sa atin ang banal na Espiritu, ano pong sabi dyan? Therefore, we do not lose heart. Hindi tayo natitisod, hindi tayo pinanghinaan ng loob. Ano pa pong sabi? Though outwardly, we are wasting away, yet inwardly, we are being renewed day by day. Tingnan niyo po ako saglit. Kung ang katawang panlupang ito, ang sabi dyan, outwardly, we are wasting away. Tumatanda tayo. Lumuluma yung katawan natin. Sino pong aamin dito na habang tumatagal yung panahon, nababawasan yung kabataan natin? Totoo po yan. Pero inwardly, ang sabi dyan, inwardly, we are being renewed day by day. Pero yung spiritual life natin, patuloy ito binabago ng ating Panginoon, ng kanyang mga salita, ng kanyang church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang church ay parang Noah's Ark. Ang ating pong church ay parang Noah's Ark. Iba't ibang ugali ng mga animals ang nasa arko ni Noah. Ganyan po ang church. Tayo po rito, we came from different backgrounds. We came from different family backgrounds, educational backgrounds. Iba-iba po yung mga traumatic experience na naranasan natin. Iba-iba po yung environment natin, yung kinalakihan po natin. Magkakaiba po tayo ng ugali dito. Para tayong arko ni Noah, ang pastor, ang tumatayong si Noah, at ang mga members parang mga hayop na tinawag ng Panginoon para maligtas doon sa arko. Pero alam niyo po, ang mga hayop na ito na dating mabangis, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, dating mabangis,
Sabi mo, dating mailap, they were all tame. Na-tame na po sila ni Noah. Na-tame. Sino po medyo maamo na dito? Hindi na nagwawala, hindi na maingay. Ititame pa po natin yan kung may maingay dyan. Hallelujah. May mga kapatiran tayo dito parang pagong, mabagal, slow. No, yung para bang nagtatawanan na tayo, tapos siya, hindi pa niya nagigets. After po natin magtawanan, saka siya tatawa. Ano to sinabi ni Pastor? Medyo slow. Okay lang po yon. Okay lang po kung medyo slow po kayo. Mahalaga, nasa arko kayo ng Panginoon. No, wag ho natin siyang piliting magmadali. Pagong nga yan eh. Pipilitin mong magtatakbo, pipilitin mong magtatalon, pagong. No, may mga kapatiran po tayo dito, parang monkey. Tingnan mo yung katabi mo. Do you look like a monkey? Ibig sabihin ng monkey, makulit. May mga makulit po ba dito parang monkey? Ayan, may mga members tayo parang makulit. No, pasaway. Pero once na dinidisciple yan, na nananatili sa church, nananatili sa arko, natitame yan. Meron ho ba ditong parang tiger? Baka may mga tiger mom dyan. Tiger mom. Pag sinabing tiger, matapang. May matapang po ba dito? Matapang? Matapang? Pero salamat sa Diyos, natiting po tayo ng Panginoon. Napapaamo tayo ng Panginoon. May mga tao po para pong kwago. Kwago. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Minsan may mga ganyan church members no? Hindi natin maiwasan dahil ang trabaho nila, gising sila sa gabi, tulog sa umaga. Kaya pagdating ng worship, umaga, tulog. Kaya ang ginawa po ng leadership, nilagay po natin sa 3 o'clock. Kasi po, ang 3 o'clock, hindi na po yan umaga. Hindi naman din po gabi. Kaya tingnan mo yung katabi mo, gising na gising ngayon. Oh. Kapag gawin po natin ng 8 o'clock po yung worship natin, malamang. Sino pong tulog pa po ng 8 o'clock, taas sa kamay. Wag ko kayo mahiya, kilala namin kayo. Kaya nilagay po namin ng 3 o'clock para gising po kayo. Hindi natin masyadong ilalagay sa gabi, baka malate kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakisabi po, Church of Corinth. Ano po ang sakit ng church sa Corinth? Ano ang problema? Ang tawag dito, problematic church. Problematic church. Ano po ang problema niyan? Napakarami pong problema ng Church of Corinth. Pakisabi po, division. Division. They were divided. Wala silang pagkakaisa. Kaya hindi sila nagtatagumpay. Kaya yung mga project nila, hindi nagsasucceed. Pangalawa po, ang problema po ng Church of Corinth ay discrimination. Yung po mga mayayaman, dinidiscriminate nila yung mga slaves, yung mga mahihirap. Obviously, yung mga mayayaman at saka mahihirap sa loob ng church nila, they were divided. Hindi magkasamang kumakain sa isang lamesa, hindi nag-uusap. Minamaliit nila yung mahihirap. Ano pa po ang problema ng Church of Corinth? Pakisabi po, gawa ng laman. Matindi po ang gawa ng laman sa iglesyang ito. Matindi po. Bakit po? Kasi po, ang background po ng Church of Corinth na tinayo ni Pablo, sila po ay 2 to 3 years old pa lang na Christians. 2 years old, 3 years old, hindi pa po malalim. At ang mga background po nila, hindi po sila galing sa Roman Catholic, hindi po sila galing sa Protestant, hindi po sila galing sa mga Christian
denominations, alam mo yun, wala silang biblical teachings na tinanggap. They were all pagans. Yung mga gawa ng laman sa kanila, legal po yun sa kanila. Yun po yung common practices po sa lugar nila. Ngayon, pumasok sila sa church, dala-dala po nila sa church yung mga gawain po nila sa sanlibutan. Nakukuha niyo po? Tingnan niyo po ako saglit. Bakit minsan, yung modern church ngayon, sa isang local church, kung minsan magulo? Kasi po, kung ano yung buhay natin sa mundo, dala-dala po natin. Hindi ka agad natatanggal yon.